Gaya nga ni Ai, single mom din ang 37 taong gulang na si Liza. Kasi silang pangalang niya sa kanyang bunso, ilang araw pa lang ang nakalilipas. Pero wala sa kanyang tabi ang ama ng bata. Iniwan siya nito noong 6 na buwan pa lamang siyang buntis. Ipalaglag ko daw, siya raw ang gagastos. Sabi ko, hindi ako papayag. Kung ayaw mo, hindi ako, bahala ako sa sarili ko. Yun. Simula nung September, hindi na siya nagpakita sa akin. Kaya bagamat mahina pa ang katawan at hirap pang kumilos, mag-isang inaalagaan ni Liza ang kanyang sanggol. Magsisikap ako para mapalaki siya ng maayos. Nung una nga, nakaya ko dito pa, pangalawa. Dahil walang mag-aasikaso sa mga bayarin sa ospital, inabot na sila rito ng mahigit 2 linggo. Mukhang dito na nga rin daw magdiriwang ng Mother's Day si Liza sa loob ng ospital. Kung tutuusin, mas komportable raw ang sitwasyon nilang mag-ina rito sa ospital. Mas maayos na higaan at pagkain. Disente ang kanilang kinalalagyan. Sa labas kasi, tanging kariton lang daw ang kanilang tinitirahan. Kayman, nangingibabaw pa rin kay Liza ang pananabik na makauwi. Gustong-gusto ko na talagang umuwi kasi mahirap dito sa loob ng ospital. Siyempre may anak ako doon, di ko alam kung anong ginagawa, kung anong nangyayari sa kanya. Buti ito kasama ko. Siya hindi. Hindi ko alam kung kumakain. Ganun. Ang araw na yon, dumating na rin sa wakas ang tulong na matagal na niyang hinihintay. Dumating na ang kaibigang si Pasita upang asikasuhin ang kanilang paglabas. May pila lang sa loob, kaya nag-aantay lang ako ng tawag. Nanay din kasi ako, alam ko yung hirap na walang siyang kasama sa buhay. Yung pagpapalaki ng anak niya, ganun. Magpapaaral ng anak niya, ganun. Naintindihan ko siya. Kaya, naawa ko sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggong paghihintay, dumating na rin ang magandang balita. Siyempre masaya po makakauwi na rin sa tagal ng hinintay. Makalipas ang mahigit 2 linggong pananatili sa ospital, sa wakas, makakauwi na rin si Liza at ang bagong silang niyang sanggol. Sa wakas, mabubuo na ang pamilya. Nang makarating sa kanilang tinitirhan, wala roon ang panganay niyang 12 anyos. Nababalot sa dilim ang buong bahay. Walang kuryente. Tanging ang flashlight na ito ang pagkukunan sana nila ng kakaunting liwanag. At ang pamaypay na ito lang ang inaasahan nilang papawi sa mainit na panahon. Bagaman mas komportable ang sitwasyon ng mag-ina kung sila'y nasa ospital pa, ang mahalaga para kay Liza ang makapili ang 2 niyang anak. Nakakagulog, kala ko sino. At maya-maya pa, dumating na rin ang kanyang panganay na si Lester. Sabik na makita ang bunsong kapatid. Sa wakas, nabuo na rin ang pamilya. Siyempre, masaya ako kasi dumating na sila. Siyempre, masaya ako sa ganun. Kasi pumunta na sila dito ngayon. Lumalalim na ang gabi pero ang mag-ina patuloy pa rin sa pagkukwentuhan. Bakas ang pangungulila sa ilang araw na hindi sila nagkita. Paggising kinabukasan, inasikaso na agad ni Liza ang kanyang pagkakakitaan. Doble kayod, ngayong 2 na ang kanyang supling. Magsasaing lang muna ako ng pantinda at pangkain namin.
kukunin ko na siya para makapagpaaraw na kami. Paaraw tayo. Sabi ng doktor, paarawan ko raw para hindi manilaw. Maya-maya pa, dinumog na ng mga kapitbahay ang mag-ina. Wala man siyang ama, tila marami naman ang nagmamahal sa bata. Higit 200 piso lang ang kinikita ni Lisa sa pagtitinda kada araw. Sa halagang ito, 3 bibig ang kailangan niyang pakainin. Sa murang edad ng kanyang panganay na anak, si Lester na raw ang magsisilbing kaagapay niya sa buhay. Tinutulong-tulong ako lang siya, tapos minsan ako gumagawa ng ginagawa niya. Mag-aaral ako, magsisikap ako para makatapos ng pag-aaral, para matulungan ko yung kapatid ko, saka mama ko.